Hey! Mga po mga anak, nandito na naman ako. Karoon ako ng oras ngayon para mag-share sa aking libro, chapter 14, Si Madam Kulit Bulilit. Okay? Sige. Okay. Nag-apply ako sa isang ad sa Craigslist. Tinawagan ako para sa interview at nagpunta ako sa kanilang tahanan. Mayaman, magara at may postura si Madam. At Pilipina pa siya. Maayos ang usapan namin at natanggap ako sa trabaho. Pagkaraan ng 4 na araw, nag-umpisa na ako. Live-in ang trabaho. At nakasanayan ko na laging magdala ng sarili kong pagkain at tubig. Ayokong nagtatanong sa amo ko kung ano ang kakainin ko. Mas gusto kong magdala ako para sa break ko, makakakain ako nang hindi ko sila dinidisturbo. That's true. Ayoko nang didisturbo ng amo para lang humingi ng pagkain. Kaya nagdadala akong sarili kong pagkain. So anyway, pagdating ko, sinabi ko agad na may dala akong pagkain at kung pwede kong ilagay sa refrigerator. Pinayagan naman ako, may dala rin akong sleeping bag. Ayoko kasing makigamit ng kanilang gamit dahil kailangan pa itong labhan bago ako mag-day off. Bago ako mag-off. Totoo yun. They might as well sarili kong gamit para sarili kong laba. Dadalhin ko. At saka hindi ako nag-iiwan ng gamit sa trabaho minsan. Anyway, para sa akin, mas mainam na sarili kong gamit ang dala ko at ako ang maglalaba nito sa labas ng kanilang bahay kapag day off ko. Okay? Sa karanasan ko sa ibang amo, may ilan na ayaw ipagamit ang kanilang washing machine at dryer sa caregiver dahil natatakot silang masira o masobrahan ang gamit. Ayokong magkaroon ng problema sa ganung dahilan. Kaya mas pinili kong ako na lang ang maglaba sa sarili kong oras. Sa unang araw ko, maayos ang simula. Naglinis ako ng kanyang silid at banyo na iniwan ng dating caregiver na marumi at mapanghi. Pagkatapos, nilinis ko rin ang sala kung saan siya madalas maglagi. Sa ilalim ng kanyang lift chair, maraming crumbs ng biskwit, maliliit na papel at alikabok. Pinalitan ko rin ang disposable pad niya dahil mabaho na. Nilinis ko rin ang lugar ng kainan namin. Maraming mumo at mga mantsa ng inumin. Halos puro paglilinis ang ginawa ko sa unang araw. Totoo yan. Hindi ka rin komportable kung marumi, di ba? Unang-una, ikaw rin nakatira dun eh. Kahit paano, kailangan linisin mo talaga. Nilinis ko rin ang lugar ng kainan namin. Maraming mumo at mga mantsa ng inumin. Halos puro paglilinis ang ginawa ko sa unang araw. Nang tanghalian, sabay kaming kumain. Pinaghanda ko siya ng sinigang na baboy na maraming gulay, pritong isda at isang tasang kanin. Maliit si Madam, mga 4'10" ang height, taas, at medyo may katabaan. Maayos naman ang kain namin pero napansin ko na mahilig siyang magkwento. Puro kwento tungkol sa mga kaibigan niya na hindi raw mabuti, sa kanyang mga yumaong asawa, mga kapatid, biyenan, at hindi ko mailipat biyenan, hipag, may ilang mabubuting alaala, pero mas marami ang mga hindi magagandang kwento, kahit tungkol sa sarili niyang asawa na pumanaw na. Natapos ang tanghalian namin na puro kwento niya. Umabot ng halos 3 oras. Doon ko unti-unting nakilala kung bakit ko siya tinawag na Madam Kulit Bulilit. Anyway, masyadong matapang si Madam Kulilit. Si Madam Kulit Bulilit. Bawal daw akong kumuha ng tubig kapag naubusan ako.
Kung gusto ko raw ng tubig, kailangan ko itong bayaran. Pati ang pagkain niya sa freezer, bawal kong galawin. Sabi ko naman na may dala akong sariling tubig, pagkain, kape at asukal, kaya wala siyang dapat ipag-alala. Madalas late na siyang matulog, mga 11:00 ng gabi, at mahaba ang seremonya ng paghahanda niya sa pagtulog. 4 na diaper ang isinusuot niya dahil ayaw niyang gumising sa gabi para magbanyo. Kaya pagdating ng umaga, basang-basa siya ng ihi pati ang kama. Araw-araw ko siyang hinuhugasan ng tubig at sabon at halos araw-araw din akong naglalaba. Sa mga gamot naman niya, ayaw niyang pinapakialaman ko. Siya lang daw ang dapat gumalaw sa mga iyon. Pero binabantayan ko pa rin siya tuwing umiinom siya. Dahil may isa siyang gamot na delikado kapag nadoble. Pwede siyang hindi na magising kapag na-overdose. Pasensya talaga ang puhunan ko. Sa mga usapan namin, paulit-ulit na kwento ang naririnig ko. Karamihan ay puro negatibo. Pati yung maong asawa niya na nananahimik na ay sinisiraan pa niya. Nakakapagod ding pakinggan minsan. Gustong-gusto niya ang kotse ko. Sinabi ko sa kanya na isasakay ko lang siya kung nakapaligo siya dahil ayokong kumapit ang amoy panghi sa sasakyan ko. Umabot ako sa 1 taon sa kanya. Ang dahilan ng pag-alis ko ay ang paulit-ulit kong napapansin na nadodoble niya ang pag-inom ng gamot. Sinisita ko siya pero dinideny niya at nagagalit pa. 79 na taong gulang na siya noon. Kaya nag-alala ako na baka nagsimula na rin siyang makalimot. Baka demensya na. Sinabihan ko ang anak niyang babae tungkol dito. Pero binaliwala lang niya ang mga sinabi ko. Doon ko na napagdesisyonan na aalis na ako at maghanap na lang sila ng ibang caregiver. Natakot ako na baka isang araw mag-overdose siya habang ako ang bantay. Ayokong ma-question ng mga paramedics kung sakaling tumawag ng 911. Lalo na't hindi ko alam kung may advance directive siya. Hindi ko rin naramdaman ang sapat na concern mula sa mga anak niya. Kaya para sa kapayapaan ng loob ko, at para na rin sa kaligtasan ko, mas minabuti kong mag-resign. Pagninilay. Reflection. Sa karanasang iyon, muli kong natutunan na hindi lahat ng trabaho ay dapat panghawakan hanggang dulo kung nakikita mo ng may panganib para sa pasyente at para sa sarili mo. Bilang caregiver, mahalaga at ang malasakit at pasensya. Ngunit, mahalaga rin ang protektahan mo ang sarili mo laban sa sitwasyong maaring magdulot ng problema sa hinaharap. Hindi sapat na mabait ka at ginagawa mo ang mga tama kung ang mga taong dapat tumulong sa pag-aalaga ay walang pakialam. Naintindihan ko rin na may mga pagkakataon sa buhay na kailangan mong magdesisyon hindi dahil gusto mo, kundi dahil iyon ang tama. Ang pag-alis ko ay hindi pagtakas sa responsibilidad, kundi pag-iwas sa mas malaking problema na maaring mangyari. Sa huli, pinagdasal ko na lamang si Madam Kulit Bulilit na sana ay maging maayos ang kanyang kalagayan at may mag-alaga sa kanya ng may tamang gabay at suporta mula sa pamilya. At para sa akin, dala ko ang aral na ang pagiging caregiver ay hindi lamang tungkol sa pag-aalaga sa iba, kundi tungkol din sa pag-aalaga sa sarili. Totoo naman, isipin mo rin ang sarili mo. Hindi, kahit na ba sabihin mo kumikita ka, kung nasa peligro ka din, malaking problema yon. I mean, hindi ko sinasabi na nangyayari ito o pwedeng mangyari. Ang point ko lang, maiiwasan natin may mangyaring hindi tama, lalo na yung gamot kasi may depression siya,
So, yung gamot na isa, pampakalma yon. Eh, siya nagko-control. Minsan napansin ko, 2, 3. Baka mamaya, magkaroon siya ng isip na hindi maganda, eh, lagukin niya lahat yung gamot. Tapos kinabukasan, hindi nagising. Ay nako, ayoko ng ganun. Kasi una pa, may anak siya, pero yung mga anak niya, baliwala, hindi nila iniisip. Pinababayaan lang din nila. Ano yung nasa CCTV? Kahit na may CCTV, makokontrol mo ba yun? At saka, alam mo ba na yung gamot na iniinom niya, yun, nakikita ba yun sa CCTV? Hindi. Oh. Kaya mas mainam talaga, dapat, kayong mga anak, mga magulang ninyo, kung may mga sakit, lalo na kung alam na ninyo nakakalimot, ihahanda nyo na yung gamot at itago ninyo yung mga bote. Huwag ninyong i-display lang yung bote. Itago ninyo yung mga bote, ihanda nyo lang mga pill box para yun lang ang iinumin talaga. So, ganun lang. I mean, sa pagtatrabaho na bilang caregiver, kailangan din aware ka kung ano rin mga gamot na iniinom Kasi yung mga side effects niyan, minsan hindi din nila alam. O di kaya baka nga mag-overdose, masama yon. So anyway, ang talaga yung kaya mong pagpasensyahan yung paulit-ulit na kwento. Okay lang yon. Pero pagka meron ng ugali na hindi maganda, lalo na tungkol sa gamot, ikaw pa nga ang aakusahan Yung sa'yo pa magagalit, honestly. Mas gusto ko na lang mag-resign. Naawa ako sa kanya kasi hindi naman siya laging dinadalaw ng mga anak. Pagka day off ko, doon sila dumadalaw pero hindi daw nag-i-stay ng matagal. Naghahatid lang daw ng pagkain, ng gamot or whatever, yung ganun. Kaya pag ako naka-duty, ako pa nga nagdadala sa kanya Nililibre ko pa yan. Punta kami sa Jollibee o di kaya punta kami sa Pilipino yung turo-turo. Pinapatikim ko siya yung pagkain na hindi ko siya sinisingil. Kahit na tinatanong ako ng anak kasi kinukunan ko ng video yan, pinapadalan ko sa anak. Para alam niya na itong ginagawa ko sa nanay niya. Tinatanong naman nila ako, magkano utang namin? Sabi ko, hindi, walang problema. Sabi ko, masaya ako na ginawa ko yun. Minsan, dinadala ko lang siya sa pharmacy, like, ang Rite Aid. Kasi merong ice cream doon. Binibilang ko siya ng ice cream, 2 scoop pa. I mean, hindi ko iniisip na, hindi ko kunikwenta yon. Ang sa akin, napapaligaya ko lang siya. But anyway, ganun pa man. Buhay pa si Madam Kulit Bulilit. Buhay pa siya. May caregiver na ata siya, pero na lang, hindi na live-in, per ora na lang daw, parang 6 hours na lang a day. Wala nang gustong magstay sa kanya ng overnight ng live-in. So anyway, nag-share lang ako. Kaya sana may napulot kayong aral sa aking kwento. Chapter 14. Madam Kulit Bulilit. Okay, thank you so much sa inyong pakikinig. God bless us all. Bye now. Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay